Love, na notice ko lang, pagka nagme-message ka, lumalabas ka, lumalayo ka, pwede mo bang i-explain sa akin? Kasi ang dating sa akin parang ganito, nagsisekreto ka. Kalimitan talaga sa pagtatalo o yung pag-aaway ng mag-asawa ay pag hindi natin na-establish ng mabuti ang boundaries. Hindi between us, but the boundaries around us. Okay? That will protect us. Dahil pag hindi ho tayo naglagay ng boundaries in our marriage, ang mangyayari niyan ay free for all. Open lang, welcoming others, and it's not going to be good. Di ba? Not only that, of course, in marriage, it's a private space. Just like, di ba po, in our houses, yung karamihan sa mga bahay natin, gated, kung hindi man nilalagyan natin ng halaman, di ba? Para hindi kaagad makapasok yung mga ibang tao or yung mga hindi natin kakilala. What more? As we talk about boundaries in marriage, it's really very important to know that we should. Kung wala pa po kayong boundaries, hindi naman late, pwede pang pag-usapan at we will give you some practical tips on how to build boundaries dito sa tinatawag na marriage natin. Sige, so as you listen to this video, let's take time to process muna. No? Pwede nyo i-pause to sandali, tapos bigyan nyo sarili nyo ng ilang minuto para i-proseso. Ang pagpoproseso natin ay i-list down lang natin yung mga bagay-bagay. Ano nga ba yung mga areas wherein we need or you need to create boundaries to protect your marriage? Okay? Just go ahead and do so. If you have already listed down these things, ito naman ay hindi para sa isumbat natin sa asawa natin o para masabi natin na okay, o nga, no? Guilty. Lahat naman ho tayo ay guilty in certain areas or certain aspects in our lives. But itong listahan natin ito will really help us or guide us kung saan tayo pwede mag-umpisa para malagay natin ang boundaries natin. Ano? So, kalimitan, yun na nga, hindi natin nasa-set yung boundaries natin towards the opposite sex. So, why is it important, love, na i-identify natin? It's like simple lang po. If, for example, in our bodies, if we say masakit lang, pero we cannot identify which part, we do not know how to treat them. So inside the marriage, practical na rin po ito, you have to identify. And then, isa-isa lang po muna. For example, do you need boundaries in the area of communication? Medyo masakit ba magsalita yung isa? Or do you need boundaries in your finances? Or, ang mga lagi po naming nakukuha dito sa DM nyo sa amin sa Happy Spouse, Happy House is about boundaries towards the opposite sex. So, dun muna tayo ngayon. Pag-usapan natin yan, some ways that, we can protect our marriage relationship with regards to the opposite sex. Right, love? So, meron lang tayong tatlo na ibibigay para hindi ho tayo ma-overwhelm. At ang unang-una na boundary na dapat natin i-establish ay, number 1, huwag ho tayong masyadong malambing sa opposite sex. Okay? So, minsan, nagiging excuse kasi na dahil hindi malambing o ayaw magpalambing ang iyong asawa, okay, yung asawang babae o lalaki, no? Ikaw, iba yung emotion mo, iba yung wiring mo, iba yung gusto mo kasi pagsilbihan, gano'n, yung paglalambing and all. Tapos nire-reject ka niya. So, nakakainis yun, di ba? Tama ba? Pero hindi dahil nakakainis yun at iba ang response ng iyong asawa, ay hindi ibig sabihin na hindi na siya worth na ituloy yung paglalambing mo. Okay? So, ano yung nangyayaring tuloy, love? Pagka hindi na magawa sa asawa ang tendencies, but before the tendencies, no, I want to establish then, love, that each family, bago po tayo nag-asawa, may tinatawag tayo na background. Some families, they are not showy, hindi sila malambing. And some families nga po, di ba, they don't kiss their parents or hug. So, inside the marriage, pwedeng nadala po natin yan, kaya nahihirapan tayo. Yung napangasawa natin, sobra namang matachi, gusto niya laging hug, gusto niya lagi kayong holding hands. So, kailangan i-identify din again natin, what we did earlier, so that we can now start to communicate. Huwag natin po na sabihin na, kailangan maging malambing ka. No, hindi po natin pwedeng i-force. So, kailangan tulungan because remember, it is a commitment together so that ma-build pa yung relationship nating dalawa. So, ang boundaries naman ito for the opposite sex,
Bakit hindi pwede? Because again, kahit hindi tayo malambing, marriage po ang pinag-uusapan nito. Exclusive. So, kailangan, pwede nating tutunan, basta wag nating hanapin sa labas ng ating bakod. So, dito lang, dito, exclusive. Okay, so ang paglalambing ay dapat para sa asawa mo lang at hindi para sa ibang tao. Tama po yan. So, ang pangalawa ay ito, huwag magtago o maging secretive, okay? Walang mga sikreto sa mga ginagawa nating mga activities. So, everyday, di ba, yung kaya malakas na yung pagdududa ng iyong asawa is because tayo mismo yung nag-establish ng hindi pagiging trustworthy. So, bakit nga ba? Saan ba nag-umpisa yan? So, kung ito ay isang bagay, isang area na iyong nilista, okay, nagiging masikreto ka o kaya mapagtago ka, ayaw mo bang mapagsabihan? Ayaw mo bang mapagalitan ng iyong sariling asawa? Or ikaw ba ay na-trauma kasi nung ikaw ay lumalaki o tumatanda, na nagiging ganyan din yung pakikitungo sa iyo ng parents mo, kaya pati sa asawa mo tuloy na dadala mo yun. Masikreto ka na. O, kahit na ang rason mo naman, wala naman akong ginagawa eh. Pero para sa asawa mo, hindi. Gusto kong malaman. So, may mga asawa na hindi dahil sa gusto kanilang control, yun lang, gusto nang malaman kung nasaan ka. Di ba, sabihin mo na nasa opisina ka or kung saan man. And sometimes, yung sinasabi po ng wives na masikreto daw yung husbands nila. Kasi pag nagme-message sa phone, pinatagilid pang ganun. At yung mga gestures ba, yung tinatawag na non-verbal communication, ito yung mga body language natin, ito yung mga things that we do not see, pero kitang-kita po ng asawa natin. So again, babalik po tayo dun sa open communication. Clarify natin. Pwede nating sabihin, love, na notice ko lang, pagka nagme-message ka, lumalabas ka, lumalayo ka, pwede mo bang i-explain sa akin? Kasi ang dating sa akin, parang ganito, nagsisekreto ka. So, di ba, wag natin siyang yung, agad para tayong yung private investigator na susundan-sundan natin. Imbes na ayusin natin, pinapalaki natin sa mind natin na, may tinatago nga talaga to. So, hindi siya nagiging healthy para sa inyong dalawa. Bigla ko tuloy naalala kasi may mga nagsasabi nga sa amin na tungkol doon sa pagsa-cellphone. Hindi lang lumalayo, tumatawa pa mag-isa. So, parang ibig sabihin, meron kang kausap na mas nakukuha mo pang makipagtawanan doon sa ka-text mo o ka-message mo. So, yun lang naman, para maging maayos din tayo, then maging open ka lang. Sabihin mo, kaopisina ko tong yung kapwa ko, lalaki naman, kung yung husband na nagsasalita. Or, kung yung wife, then, tapos lagyan natin ng oras. Hanggang lang, alas 7 lang, alas 8 lang, tama na. Pag-agrihan ninyo. Hindi pwedeng hanggang madaling araw Diba? Magkausap, tas opposite sex pa. Tawa-tawa ka pa, diba? At minsan, sinasabi din po, like kami ni Chico, sinasabi lang na, love, tawagan ko lang si ganito. Hindi dahil sa kailangan mong ilista or ipaalam. At speakerphone ko. Naka-speakerphone ako. Yan po ang tinatawag na accountability at part ng boundaries yan. Kasi minsan meron ding sa opposite sex, hindi lang sa babae, na may nakikita ka na parang hindi maganda yon. So, syempre, warningan mo yung iyong asawa. Kaya boundaries, ha? Sige. So, huwag magsikreto. Yan. Okay. So, ang pangatlo, at ito ang huli natin para sa aming pagtuturo ngayon, ay huwag makipagkita with someone in private settings. Oo naman. Private setting, example. Coffee shop na walang hindi matao masyado. O kaya sa sinehan. Ay. Siyempre, iba na yun. Pero ibig ko sabihin, kunyari, yung kayong dalawa lang sa malayong lugar na hindi alam ng asawa mo, yung mga ganun ba? Obvious. In other words, be very careful na hindi po tayo mag-fall into ganitong setting. Kasi, again, may asawa na po tayo at dapat ang unang-una nating i-build talaga yung relationship natin, i-cultivate is towards our spouse, hindi sa opposite sex. Yeah. Naalala ko tuloy yung mga pagka ang sitwasyon nasa sasakyan, lalong-lalo na sinadya, sobrang dark ng tint, di ba? Tapos kayong dalawa lang. Ang sinasabi naming be very careful ay hindi very careful na mahuli ka ng asawa mo. Dapat ka lang nga mahuli or dapat ka makita. Or dapat ka maging open. Huwag mo lang i-dark tint yung sasakyan mo kung kayo ay nasa sasakyan. O kaya, kunyari, nasa pampasaherong jeepney, pero kunyari hindi kayo magkakilala, di ba, na magkatabi pa kayo, sabay naman kayong bababa, pupunta sa isang restaurant, whatever, kung saan man lugar.
wag nyo nang puntahan yung route na yun. Delikado It's going po to be yan. hard. Oo, kasi may madedevelop at madedevelop dun sa Yung pag-uusap nyo na yun. emotional need na tinatawag. Tama. Lalong-lalo na kung may hugot kasi tayo na hindi kasi ganito yung asawa ko. At iniisip mo naman, nagkikwento lang ako. Alam niyo, doon sa kwento na yun, may mag-uumpisa yan. Kasi may mafe-feed mo yung need naman ng isa. So, magiging feel good sa kanya yun, i-reciprocate ngayon nga yan. Mahirap. Yan. Pag nag-umpisa pag sinabi nga, kawawa ka naman, di ba? No? Sasabihin, hindi bale, usap na lang tayo ulit. So, yung naging chance up lang or once lang, naging marami, tas sobra ng private, ganun, wala ng boundaries. Yan. Hindi rin po maganda. Ang application lang, ang dapat lang natin gawin ay ito, king open lang tayo. Yeah. Sabihin mo lang. Communicate. Hindi kami magsasawang magpaalala. Hindi po malalaman ng inyong asawa kung hindi natin sasabihin. If you're saying na tinry mo na yan so many times, na ipaalala o sabihin, o kung ikaw naman yung person na yung pinaghihinalaan ng asawa mo, sige lang, maging open ka lang. Huwag kang mag-alala. Okay? Iparinig mo itong video na ito. O kung di kaya, again, kung ikaw ay nangangailangan talaga kayo ng dalawa ng tulong, ano? Kung di ikaw pala, kayong dalawa, kung nangangailangan kayo ng tulong, please message us. Yes, mag-private message po kayo in all social media accounts. And then we will get back to you as soon as we can. As we always do. Totoo yan. Okay? Sige. So, I guess that's it for now. Basta lagi niyong tandaan ang bawat pamilya may pag-asa. Yeah. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Huwag tayong manawa kasi itong relationship na ito ay commitment natin together. Ha? Mahal kayo ng Panginoon. Kaya yung pagmamahal na binibigay sa atin, yun ho ang ibigay natin sa bawat isa. Okay? Happy spouse. Happy house.